ang pagkikita ni Narada Muni at ng pulubi. Minsan si Narada Muni ay naglalakad sa isang lugar at may isang pulubi na nakaupo sa tabi ng daan. Nang makita ng pulubi si Narada Muni, dali-dali siyang tumakbo papalapit at nakiusap. O banal na Ginoo, wala po akong natanggap na libumos ngayong araw na ito. Maari po ba ninyong punuin ang aking mangkok ng limos? Hindi alam ng pulubi na si Narada mismo ay wala ring dalang kahit ano. Sumagot si Narada, wala akong maibibigay sa iyo. Ngunit bibigyan kita ng sulat ng rekomendasyon para kay Kubera. Siya ang tagapag-ingat ng kayamanan sa langit at tiyak na tutulungan kaniya. Kaya sumulat si Narada ng isang liham kay Kubera. Mahal kong Kuber, ipinapadala ko sa iyo ang isang pulubi na may dalang mangkok ng limos. Pakipunuan mo ito. Lubos na gumagalang Narada. Tuwang-tuwa ang pulubi at agad na nagtungo kay Kuber. Dala ang liham. Nalugod si Kuber sa liham ni Narada at agad na inutusan ang kanyang mga alagad na punuin ang mangkok ng pulubi ng maraming kayamanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling bumalik ang mga alagad at iniulat kay Kuber na kahit ubusin pa nila ang buong kayamanan, hindi pa rin mapuno ang mangkok. Nalilito sila at iniisip kung ano ang mali. Samantala, napadaan ulit si Narada Muni at nang marinig ang pangyayari, hiniling niya sa pulubi na ipakita ang mangkok. Pinahawakan niya ito at pinatumba upang tingnan kung may butas sa ilalim. Nang gawin ito ng pulubi, nadiskubre nilang hindi pala ito isang mangkok, kundi isang bungo ng tao. Doon nila naunawaan kung bakit kahit anong kayamanang ilagay ay hindi ito mapuno. Kaya't pakatandaan natin, hanggat ang ating mga pandama ay nababalot ng material na pagnanasa, ang isipan ng tao ay laging naghahangad at kailan may hindi masisiyahan. Kahit pa ibigay sa kanya ang lahat ng kayamanan ni Kuber. Dahil sa isipan na hindi marunong masiyahan, tayo ay laging nagdurusa. Kaya't humanap tayo ng kandungan sa banal na pangalan at sa mga banal na kasulatan. At matutong makontento sa kung anuman ang ipinagkaloob sa atin ni Krishna. Magpatuloy tayong tapat sa ating devosyonal na paglilingkod. May isang tanyag na kasabihan. May sapat sa mundong ito para sa pangangailangan ng bawat tao, ngunit hindi para sa kasakiman ng isang tao. Naway ito'y maging paalala sa atin upang manatili tayong nakatuon sa mga malalotos pit ni Krishna. Sabi ni Krishna sa Bhagavad Gita, Kabanata 18, Taludtod 54, ang sino mang nakarating sa ganitong antas ng pagka-transcendental ay agad na nakakamit ang pagkaunawa sa kataas-taasang Brahman. Hindi siya nalulungkot ni naghahangad ng anuman. Pantay ang pagtingin niya sa lahat ng nilalang. Sa kalagayang ito, natatamo niya ang dalisay na devosyonal na paglilingkod sa akin. Sa oras na ang isang nilalang ay naging isang kaluluwang naghanap kay Sri Krishna, ang unang gantimpala na ginagawad ng Panginoon ay ang kaligayahang espiritual. Siya ay ganap na nagiging masaya. Sa estado ring ito, ang deboto ay hindi na nagdadalamhati ni naghahangad pa ng iba. Haribol.